Si Spencer Dinwiddie magsasign sa Lakers after ng kanyang waiver, mga 48 hours yun. Ito ay para hindi bayaran ng Lakers ang full contract niya, so babayaran pa rin yun ng Raptors. Yung iba kasi para hindi maagaw yung player na na-waive, kukunin nila yung natitira nilang kontrata at babayaran na ng buo. Pero dito, iba. Magkakaroon pa rin si Dinwiddie ng $1.5 million na contract sa Lakers kahit below 40 games na yung natitira. So malaking kontrata na yun para sa isang player na lagpas na sa mid-season or sabihin na nating lagpas na sa kalahati yung natitira sa mga games. Ito ay dahil sa non-tax mid-level exception na nasa $12.4 million sa 2024 season. Ang binigay kasi kay Gabe Vincent ngayong taon, $10.5 million. Siya kasi yung merong non-tax mid-level contract sa Lakers. Merong pang nasa $1.9 million ang natira. Yun ang nagamit ng Lakers para kunin si Dinwiddie na hindi sila lalagpas sa tax threshold. Nakita din na magkasama si Rob Pelinka at si Dinwiddie nung nakaraang game ng Lakers versus Pelicans. Doon nagkaroon ng rumors na dito pupunta si Dinwiddie. Pero noon pa lang talaga gusto nang pumunta ni Dinwiddie ng Los Angeles team. Noong mga 2022 bumili siya ng property sa Los Angeles or California area dahil ito talaga ang hometown niya. Gusto na niyang umuwi since 2021 sa Los Angeles. Ito ay dahil sa ginawa ni na PG, Kawhi at Westbrook na ang pinaka-main reason kung bakit pinili ang Clippers dahil sa homecoming. Dumagdag pa doon si James Harden. 2 season nang nag-iintay si Dinwiddie sa Clippers kaso walang pang-sign nun at pang-trade ng Clippers lalo na nung nalipat siya sa Brooklyn. Inintay din siyang i-buyout nun ng Clippers kaso hindi nangyari. Ang Lakers may 4 days na pahinga after ng Pelicans game. Si Dinwiddie na waive noong mga February 9. Either bukas or sa susunod na araw makatatapos ang waiver na yon para makapag-sign siya officially sa Lakers. May matitira pang at least 2 araw para naman makapag-practice. Expected sa araw ng putukan, February 14, makakalaro si Dinwiddie versus Detroit. So expectation pa lang yon. So hindi ko pa alam kung ano ang magiging impact ni Dinwiddie sa Lakers dahil alam nyo na nagiging issue doon. Pero at least meron ng option sa second unit sa point guard. Pero yung impact ni Dinwiddie malaki para sa ibang players na gusto nang umuwi. Ang isa doon si DeMar DeRozan. May 4 na team sa California. 2 sa Los Angeles, ito yung Lakers at Clippers. Yung 2 naman Golden State at Sacramento. Kapag naging okay si Dinwiddie sa Lakers, lalo magkakaroon ng interest na umuwi yung ibang star player dahil sinasabi na nila yun dati pa, lalo na yung mga nakatira sa Los Angeles or California. Willing dati si DeMar DeRozan na magpababa ng kontrata para lang mapunta ng Los Angeles kaso nga binarat siya ng sobra doon. Yung Clippers may nakita akong 5 players doon na galing California, yung 4 na star player at si Norman Powell. Si DeMar DeRozan hindi pumirma ng contract extension sa Bulls pero ang sinabi niya noon, papasok ng deadline, willing siyang magstay sa Bulls or bumalik sa tamang kontrata. Galing si DeMar sa $28 million na contract na 35 years old na siya next season. Kung Bulls ang usapan, hindi nila ilalagpas sa $30 million na contract kasi ang problema nila, hindi nila ma-trade si Zach LaVine dahil sa malaking kontrata. Sa 4 na team sa California, ang merong pagkakataon doon na makuha si DeMar, Sacramento Kings. Dahil sa 4 na teams doon, sila yung merong flexible na contract na 4 na players lang sa kanila ang merong nasa 15 or more million dollars. Dahil yung mga core players nila doon hindi ganong kalaking kontrata kung itutulad mo sa kontrata ng mga players na nasa Clippers, Lakers at Golden State.